Yan, nakababa na tayo. Yan. Bali ito, pinabutas ko to. Ang sukat niyan ay parang 5 feet. Pero baka padagdagan ko siya dahil pag nagtambak, so yuyuko ka na. Baka padagdagan ko dito ng taas. Kasi ang hirap dumaan dito kung 1 feet na yung taas, mauuntog ka na. Ito, sasarado. Tapos ito, itong area na to, yung gitna niya, yan yung kasarguhan ng katumbukan ng pinto sa likod. Yung may kakaroon ng pader. Tapos, basta ang mangyayari, kailangan yung dito sa area na to, magkasya dyan yung washing machine. Kasi dyan ko ilalagay yung washing machine, tapos nandyan yung kalan. Yan. Tapos ito, yan, mula sa hagdanan na yan hanggang dito, yan. Yan, yung area na yan. Itong area na to, yan. Yung kwadrado na yan, yan. Sarado yan. So, sarado natin yung magiging bodega. Tapos ito, hagdanan, lalagyan natin ng pulling cabinet dito. Yan, pulling cabinet yan para sa mga sapatos. So may lalagyan ng sapatos, matinong lalagyanan para hindi mahirap magkuha ng sapatos na ayun, nagkakagulo-gulo. So malaki yung pulling cabinet dyan. Kung hindi man masunod, gawa ng mayroon ako ritong lalagyanan ng TV, gagawin ko siya pulling cabinet siya rito sa area na to. Yan. Ito plano kasi dapat dito bato. Kaso nagawa na ni Tetel to. Kaya hayaan ko na. Ubos lang din sa oras pag ginawa yung semento. Nandiyan naman na yan. Yan. Lilis lang yan. Mabilis lang linisin yan. Pressure washer lang katapat niyan. Tapos ito. Yan. Natapos kanina. Yan. Tapos ito naman bukas. So ito inangat na yung bintana. Nakaangat na yung bintana. Yan. Nadagdag na ng taas. So okay na yan. Bukas na itutuloy yan. Tapos pinasarado ko na yung butas ng aircon dyan. Tapos pinapalitan ko ng hollow blocks yung durog ng semento pader. Yan. Ito hindi ko pa nagagawa yung wiring. So may breaker yan. Tsaka junction box. Yung mga switch. Ganon din dun sa may dulo. Sa may area na yon. Yung dot na yon. Tsaka yung kabila. Ang ilaw niyan ay paputok pataas. Tsaka pababa. Ganon din sa kabila. Tapos ito. Yan. So magulo pa to. Tinigtik na to ni ni Kokoy. Yan. Tinigtik na ni Kokoy yan. Kasi hindi talaga pantay yung pagkakabuhos. So hahabulin sa palitada. Buhay naman yan sa palitada. So yung iba talaga ay nadudurog kasi mahina na talaga. Pulbusin na talaga siya. Kaya ayan. Ang gamit lang ni Kokoy dyan martilyo. Mabagsak na yung pader. Kaya papalitan ng palitada para tumibay ulit kahit pa paano. Tapos ito yung biga ni Marlon. So bubuhayin yan. Tapos dahil hindi siya pantay, itong area na to, pag tinignan mo hindi pantay yan, nakaumbok ito, itong area na to. Imbis na tibagin to, di ko alam kung titibagin pa nila yan. Pero kung tatanungin, palitadahan na lang yan para pumantay. Mas okay na yon, dagdag tibay din yan kaysa tibagin. Tapos ayan, yung mga biga, puputukan na yung mga bakal, lumalabas na yung mga bakal. Tsaka dito, so yan, papalitadahan, lininisin din yan. Tsaka itong area na to, lalagyan ko siya ng parang stante. Yan, stante siya na di ko alam kung i-close ko ba o nakaglass siya. Pwede ko kasi siyang gawing display ng mga parang pan-display. Bahala na kung ano yung maging natin idea dyan. Pero ang plano ko dyan, kalahati niyan, stante na may salamin. Ito yung area na to. Tapos pagdating sa baba ay parang cabinet. Lalagyan na ng mga happy birthday, happy new year. Kasi dito lalagyan natin ng flute style na ito, atras tayo. Yan, lalagyan natin dito ng flute style na walling para magkaroon ng accent yung ating dining table.
Tapos itong pinto, yan, dahil nandyan na yan, yan na yan dulo ng pinto hanggang dito. Basta sabi ko mga 1 metro siguro pwede na. Tapos sliding siya. Sliding siya hanggang dun sa dulo. Sliding yan. Bali malalaman natin kung kakayanin ng 1 metrong sliding yan. Pero kung tingin ko kaya naman. Kasi almost mas malaki pa yung area na to kaysa rito. Yun. Tapos sa kusina, eto, dyan pa rin yung ref. Tumaas lang kasi magkakaroon ng flooring. Tapos yung mga bato na yun, patatanggal ko yan dahil yan ay may tubo. May tubo dyan. Pero kung kay Marlon, ayaw pa pumayag na i-PPR na rin yung sa kanya, nagtitipid. Mahirapan kasi siya kapag ito pinabayaan niyang hindi maging PPR. Kasi pumuputok na talaga ang mga blue na tubo rito sa atin. Yan, PPR yan. Lahat yan nakaplansya. Ayan, nakaplansya na rin to. Ayan, mga tubo. Yan, patay na yan. Wala nang tubig yan. Ayan, ito magkakaroon. Ito yung kusina natin. Magkakaroon niya ng bintana. So sa bintana niya, siguro mga 1 metro mahigit. Tapos mababa lang, siguro mga 60 lang yung taas ng bintana. Tapos may cabinet sa ibabaw. Tapos yung pinaka lababo. Tapos nandito yung lutuan natin. Kasi ang gusto kong mangyari, nandito ako magluluto. Tapos dito ako magpe-prepare. So meron akong counter dito. May table ka rito. Tapos meron kang high table dito sa ibabaw. So halimbawa, may prepare ka na. So lagay mo yung niluto mo doon. Tapos dito yung preparation mo ng pagkain. Tapos 'di ba, ito yung tagusan doon sa ilalim ng hagdanan. So yung itong ilalim ng hagdanan na to, yan, ilalim ng hagdanan na yan, pinturin siya pero may mga lalagyanan ng spices. So lalagyanan siya ng spices para halimbawa nagluluto ko rito, kailangan ko ng toyo, isang ganun lang, lagay mo toyo, balik mo doon. Tapos kailangan ko yung hihiwa ko, dito ako hihiwa, balik ako rito. Kailangan ko sa lababo, nandito lang yung lababo ko. Yung ref nandyan lang, okay lang yan, malayo yung ref sa init. Tapos ayun, yung oven nandyan, tsaka yung microwave, kung magma-microwave nandyan. Tapos eto yung CR. Yan, so yung bintana ng CR, baka hindi ko kasi sinama sa compute pero papasalamin ng kuryente siya or bahala na kung paano plano. Pero itong area na to, sasarado ko yan kasi generator yan so sasarado ko yan, maingay talaga yan, pasasara ko yan. Tapos magkakaroon lang ako rito ng nandito yung remote na nung generator, dito na malilipat yung remote nya. Tapos ito, area na to, masisimentohan pa to hanggang doon, maasintadahan pa hanggang doon sa taas. Pag titignan mo, yung sinabi ko kanina, yung biga, hindi dyan, bago magbiga, sarado na siya. Yan, papantay siya dito. Yan, okay lang naman yan. Ito, kwarto na yan. Kung gusto ni tatay magkaroon ng lamesa dyan, o kung sino man ang gustong matulog dyan, komportable. Tapos maglalagay ako rito ng range hood para sa lutuan. Pero habang wala pa yun, lagay na lang ang exhaust fan muna dyan, pwede na muna yun. Napapangitan ako rito, baka ispasara ko to tapos magbutas na lang na maliit dun sa taas. Para ayun, may butas na pala ako doon, so hindi ko na kailangan bumutas. Range hood na lang yon, tas exhaust. So yun na lang siya. At ayun, nakabukas pa yan, sasarado nila yan, tas tawag nila ata pasisingitan na lang ng hollow blocks. Tapos ito pa, wiring, more wiring. Kung makikita mo, napakaraming wire niyan. Switch yan na pangwaluhang switch kasi to. Ayan, ito yan. Pangwaluhang switch. So nandito yung sa loob nito, sa washing machine, ilaw sa washing machine,
sa kusina, dito sa may countertop, exhaust fan, tsaka yung ilaw sa exhaust fan kasi kailangan talaga yun. Mahirap magluto ng madilim. Tapos, ito ang flooring nito ay 1 feet lang ang itataas. Yan. Yan, lahat. Lahat yan 1 feet. So, maraming kumukontra sa akin kasi ang klibe nito ay papunta sa CR. Lahat ng klibe ng bahay ay papunta sa CR. So, pag ganun yan doon, tapos pag ganito rito. So, itong area na to sa may bodega, pinaplano kong pataasan ng kaunti para hindi abutin yung mga pagkain sa loob kung sakaling bumaha. Tapos, itong area nito, tingin ko mukhang hanggang dito, itong area na to, yan, or dito banda, hindi ko pa sure eh. Titignan ko muna hanggat hindi naalis tong cabinet. Wala na talaga mapaglagyan. Kahit saan ako maghanap ng mapaglalagyan, wala na talaga. So, itong area na to, mula dito hanggang dun sa CR, hindi na ako magpapataas ng flooring. So, yung dun lang sa may area ng sa may tiles, tataas lang ng kaunti yun, tsaka sa may pinto para dun sa may parang pilapil niya dun sa CR. Pero ang plano ko kasi doon, walang pilapil yun dahil gusto ko ang tubig dire-diretso sa CR, or else may ron akong daanan ng tubo pa rito isa para doon sa tangke ko doon sa water sa anti-flood natin. Ayan. So, ano pa yan, magulo pa yan. Ayan. Ayan. Well, kakauwi ko lang, chinek lang natin. Bali ito, taas na lang papalitadahan dyan. Yung baba, konting kinis-kinis lang, kaya na ng skim coat yan, gawin na lang. Tapos konting liha-liha para mahabol. Tapos ito yung sinasabi ko na pinag-iisipan ko siya dahil gusto ko sana, kung ako tatanungin, taasan ko na lang yung kalsada dito sa area na to, parang parampa, pero mula dito yan sa may kantuhan na yan hanggang doon kay Marlon sana. Kaso lang kung may budget pa, pero kung wala, di next time na lang, para lang yung hagdanan ay hindi masyadong mataas kasi ito na yung flooring ko, ang taas. Ang taas, ayan, mataas siya. So magkakaroon ng hagdanan dito. Ayan. So sobrang dumi talaga. Ayan. Tapos ito magkakakisame. Yan. Yan, lilinisin pa yun. Madami pang gagawin. Yun.